Okay, mabiyayang December 13, 2025 in the evening to each and every one of us. Mga ka-good vibes, laging mabuti si Jesus. Mahal niya tayo, iniingatan niya tayo, kaya ngayon nandito ulit tayo para magbigay ng video at bagong vlog sa ating mga ka-good vibes. Okay, so right now po, meron po tayong pag-uusapan na I think hindi natin laging nababanggit sa mga vlogs regarding end times and the eschatology. Ito po yung kapag dumating na po yung time na magugulantang sila, hindi dahil dun sa rapture na eh. Kumbaga, tapos na po yun, nangyari na, di po ba? So, may lumabas na Antikristo, hinangaan nila itong tao, sumobrang paghanga nila, and then, magugulantang sila talaga sa isang pangyayari na yung iba mahahati. Mahahati na yung kanilang mind, mahahati na yung kanilang paniniwala. Ibig sabihin, mahahati na yung pananaw ng tao sa kanya. Ito po yung aakyat sa templo at sasabihin niyang siya ay Diyos. Ay, halimaw pala siya. Na-imagine niyo po ba kung ano yung mga magiging yung expression ng mga tao, yung magiging pakiramdam nila? Nalinlang sila. At sa pagkalin lang nilang ito, wala nang kawala. It's up to you. Choose Jesus. Okay? Pero alam mo na ang paraan, no? During that time. No? At sabi nga ng Bible, doon sa Revelation, silang mga pinugutan kay Jesus. Ayan na po, alam niya po niya yung paraan doon. Or tanggapin ang comfort ng Antichrist. Manatili sa kanyang pansamantala at nabibilang na lang during that time. Kasi 3.5 years na. Nabibilang na comfort na ibibigay sa iyo. Makakabili ka, magagawa mo ang gusto mo, komportable. Nandun na po ako, komportable kayo, pero what if profit a man even if he gains the whole world but loses his own soul? Galing yan sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. So, mahirap pong mamili during that time. Pero, kung talagang titignan mo at pagbabasihan mo, halimbawa, naiwan ka, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, magmimistula siyang mahirap kasi yung comfort mo, iiwan mo eh. Di ba? Kung sakaling pipiliin mo si Jesus, you really need to leave your comfort na pansamantala lang. Siguro, ang tip ko na lang sa'yo, ilagay mo sa utak mo, sa isipan mo, sa kokote mo, na pansamantala lang yung comfort na ibibigay ng Antikristo o ng halimaw ng Apokalipsis. Dahil totoo pong lilitaw siya. At kung naiwan ka, maa-under ka sa kanya sapagkat there will be only one government in the whole world. Can you just imagine the terror of the people kapag kalilitaw na yung totoong kulay ng Antikristo? Si Satanas pala siya. It's the devil. Diba? Si Jesus nagkatawang tao, siya ay Diyos naging tao. Dito naman po, ang demonyo ay naging tao. Si Satanas ay naging tao sa pamamagitan ng Antikristo. Tandaan nyo, mangyayari po yan pag namatay yung Antikristo, pagbangon niya, si Satanas na yon. Okay? So, magugulantang yung mga tao. Then, mamimili po sila. Pero, yung mga talagang deceived na sa rangya ng buhay, yung mga talagang deceived na sa mga tinatamasa nila na comfort at ayaw nilang bitawan ito, makinig po kayong lahat. Sila po yung mga magpapatatak ng marka ng halimaw. Bad to know na kapag natatakan ka na ng marka ng halimaw, ang kahihinatnan mo na ay ang impyerno. For the meantime, doon ka muna sa tinatawag na pansamantalang lugar, Hades. Ang tawag po doon, pansamantalang kalagayan, temporary detention for the unbelievers. Amen? Pero ultimately, ikaw ay pupunta ng impyerno. Okay? Kasi kung mamatay ka man doon, halimbawa, namatay ka during wala pa yung pugutan, namatay ka, mahahades ka rin eh. Kasi titignan mo yung katotohanan na mabubuksan lang naman yung Gehenna sa katapus-tapusan ng kalahat-lahatan, di ba? So, kung sakaling alam mo na medyo ikaw ay talagang paano ko ba ito sasabihin? Sasabihin ko,
Kung talagang alam mo sa sarili mo na ikaw ay makamundo at narinig mo naman tong video ito at ang vlog na ito, you really need to decide for Jesus now kasi mahirap pong mamili during the tribulation age. Kasi yung first part niyan, you can call that part of the tribulation. Pero may mga salot na ron, ha, siyempre. Yung buong 7 years na yun, salot yun. Walang hindi salot doon. Okay? Pero yung Antikristo, during the time, siyempre magpapakita ng gilas muna. Pero may salot na noon. Okay? Meron na po noon. Kasi buong 7 years yan nasabi. Ha? Jacob's trouble yan. Para sa mga Hudyo po yan kung totoosin. Okay? Kasi po, ayan po yung magiging pinakaki para kilalanin nila ang kanilang Diyos at tagapagligtas na totoo na si Jesus. Yung kanilang Mesias. No? Ang kaso po, ibang hinihintay nila sa as of now, ibang hinihintay nila. It's not Jesus. Nireject nila si Jesus. Kaya nga po, natigil ang orasan sa kanila at nabuksan ang grasya sa mga hentil. Tulad mo, tulad ko, tulad nating lahat. Okay? Pero, ganun pa man, kung naiwan ka at alam mo ikaw ay maano sa comfort, kung naiwan ka, ang payo ko sa'yo, piliin mo na lang si Jesus. I should say, hindi lang, piliin mo si Jesus. Hindi lang yun ha, sorry, hindi lang yun. That's everything. Piliin mo si Jesus. Choose life over death. Oo, ikaw ay masasaktan ng Antikristo dahil sa paraan ng kanyang execution, but at least, pinili mo naman ang Panginoong Hesus, sabi niya sa Bible, mapaparangalan mo siya at ikaw ay magiging tribulation saints and you will be with Jesus forever also. Together with the raptured saints. Hindi po ito biro, mga kaibigan. Ang vlogs natin, ang mga videos natin, ito po ay katotohanan na magaganap at naghihintay lang po tayo kung kailan maa-unfold since wala naman sa kamay natin ang lahat ng ito. It will be unfolded first sa rapture of the church. Pag nangyari na si rapture, sunod na po yan. Wala na pong pahinga-pahinga dyan. Dire-diretso na po yan. Until pumunta po sa eternity ang lahat. Tandaan nyo po yan. Nakabilang na po yan. Pag nag-rapture na. Since wala pong senyalis ang rapture. Okay? So we cannot say, itong senyalis ng rapture, itong signs ng rapture. No, hindi po. Wala pong signs ang rapture. Ang meron pong signs ang second coming. Okay? Malapit na ang second coming, mas malapit na po ang rapture kasi mauuna talagang mag-rapture. Idadagitin ni Kristo ang mga mananampalataya niya. Hihintayin mo pa bang maiwan ka? You need to believe na sapat na yung sakripisyo ni Kristo sa krus para ikaw ay maligtas. No? Pero yung mga maiiwan na talagang pipiliin ng comfort, sila po yung mga magpapatatak. Maniwala kayo sa akin. At wala silang pakialam kung ano yung maging kahinat nila. Maliban na lang pag nasa Gehenna na sila at nahihirapan. Pero, masakit sa puso ito pero no way out na pag nasa Gehenna na sila. Forever and ever, sabi ng Bible, walang katapusan, hanggan, walang hanggan, pahihirapan sila. Kasama si Satanas at lahat ng mga nag-reject sa gospel of grace. They will be there. Kasi ang makakapagligtas lang sa atin ng dugo ni Kristo, tinanggihan mo yon. Dahil may rehilyon ka, may mabubuting gawa ka, I can do it for myself. Pogi points, ganun. That's nice. Diba? If you don't believe na sapat na yung ginawa ni Kristo sa krus, masasaksihan mo ang halimaw, lalabas siya, masasaksihan mo ang bula ang propeta, masasaksihan mo ang buong tribulation. Ayan kung hindi ka aabutan ng physical death. Pero kung nagdesisyon ka para kay Kristo during that time, naiwan ka na dito sa rapture, yes, pero may chance ka pa to receive Christ. Pero kasi iba na puno ng kaligtasan. Kailangan na po ng works mo dahil, di ba, para maparangalan siya. Yung nakalagay nga sa Revelation at silang mga pinugutan dahil kay Jesus. Yun po yun. So alam mo na ang paraan how to glorify Jesus during the tribulation age. And it's not easy, my friends. Bakit pahihintayin niyo pa doon?
Bakit dinededman ninyo ang gospel of grace ngayong church age samantalang itong church age ang pinakamasarap at pinakamagandang maligtas? Mga ka-good vibes, kung hindi pa kayo ka-good vibes, kayo po ay mag-subscribe na po sa Daily Good Vibes. Dito sa Daily Good Vibes, walang ibang itataas o walang ibang bida kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus. Kanyang pagmamahal, kanyang pag-ibig sa buong mundo, ang kanyang pagsinta, pagyakap at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Thank you mga ka-good vibes. We are already blessed. Hallelujah.